Ang Converge Fiber Excess nga ba ay interesado na makuha ang 6'10" center ng Magnolia na si James Laput. Ang nabanggit na bigman na isa dito sa mga masasabi natin na surprising na ginagamit talaga ni Coach L.A. Tenorio at nakapag-contribute naman siya pagdating dito sa defensive end. Pero maraming naniniwala na ang Converge Fiber Excess ay magiging interesado sa pagkuha dito para ma-fortify pa yung kanilang front court. Dahil ngayon, itong Converge, alam natin meron na silang Justin Arana at Justin Baltasar na nagfo-focus doon sa kanilang opensa. Pero mukhang ang gusto ni Coach Delta Pineda ay magdagdag pa ng isang big man na magha-handle naman dito sa kanilang depensa. At mukhang yan ang kanilang plano talaga na gawin sa ngayon. Kuha nila itong si James Laput. Magiging triple tower na yan para dito sa Converge Fiber Excess. At magandang addition yan dito kung kasama pagdating pa ni Dave Ildefonso. Ngayon, pagdating naman sa pwede nilang maging i-offer na kapalit, nandyan si Pau Havillonar na isang 6'6" na power forward. O kaya naman baka si Mikey Williams ang i-offer nila dito sa Magnolia Chicken Templados. Ibig sabihin nito, itong Converge marami siyang mga trade assets na pwedeng maibigay dito sa hot shots para naman masiguro na hindi magkakaroon ng tinatawag na issue pagdating sa palitan ng mga player. At kung ikaw naman, itong Magnolia Chicken Templados, sigurado natatanggapin mo na yung pagbigay dito kay Mikey Williams o kaya Pau Havillonar dahil mahuhusay rin naman yan ng mga manlalaro para dito kay Coach Delta Pineda. Kaya nga magiging maganda ang usapan dito sigurado at dahil independent team ang Converge, asahan natin na magiging patas ang nabanggit na trade. Hindi lang para sa Converge, kung hindi pati na rin syempre dito sa Magnolia Chicken Templados. Mukhang magiging mas maganda ang susunod na mga taon dito sa PBA. Dahil nga sa desisyon nila na wag gumawa ng draft sa 2026 at gawin na ito sa 2027. Ito'y pinlano at sinabi ng PBA na gagawin nila para yung mga players sa UAAP ay maging eligible na para dito sa PBA. Ibig sabihin yung katulad nila Michael Phillips at iba pang mga players ay po pwede na magpa-draft dito sa PBA at yan talaga magiging importante para sa future ng liga. Isa doon sa mga nagiging question kasi dito sa PBA ngayon, itong draft kasi nakaraan medyo manipis sabi nga nila. So gustong bumawi ng PBA para sa mga susunod na taon ay maging mas malalim na yung draft nila at yung mga players sa UAAP ay maging po pwede na. Ngayon nakikita rin natin na baka yung iba pang players na nasa MPBL o mga field foreigners ay pwede na rin sumali dahil niluwagan na rin ng PBA yung limitations para sa kanila. So kung pag-uusapan natin yung future, mukhang maganda talaga magiging plano ng PBA at maliwanag naman kung ba't nila ito ginagawa dahil gusto nilang masiguro na yung mga top talents ay sa PBA pa rin maglalaro at hindi lilipat dito sa Japan, B-League, Taiwan at iba pang mga bansa. Kaya nga sigurado pinag-aaralan itong mabuti nitong PBA para matiyak na yung mga gagawin nilang hakbang ay makatutulong para dito sa kanilang roster. Dahil sa ngayon itong PBA naman talaga isa doon sa mga teams na gagawa ng hakbang para masigurado na yung mga players na sasali dito sa liga ay yung mga highest quality as possible. Alam ng PBA na dyan nakasalala yung long-term prospects ng liga kaya nga gusto nilang matiyak na yan talaga ang mangyayari. Kaya naman kung ikaw ang PBA, magiging masaya ka dito sa posibilidad na mga maraming magagaling na players sa UAAP ang pwede sumali dahil dito sa pag-adjust nila doon sa date ng draft.